Dahil sa pamamagitan lang ng ilaw, maraming laro at gimmick ang magagawa. Merong glow-in-the-dark tattoo, may laser maze ala pelikula sa Hollywood, at meron pang tinatawag na black light performers. Sa mga sci-fi movies, manghang-mangha tayo sa mga action scenes kung saan ang sandata ng mga tauhan sa pakikipaglaban, mga laser guns. Ngayon, kahit walang special effects, pwedeng-pwede na raw itong ma-experience. Sa mall na ito sa Alabang, nakilala namin ang magkaibigang Kia at Marga. Dahil ayaw daw nilang mangitim ngayong summer, mga indoor activities ang kanilang puntirya. Inorient muna ang dalawa. Phaser won't activate when trigger is pulled. Hold the target and tag. Aim at the opposing player's blinking lights on vest and on phaser. Pagkatapos, isinuot na ang kanilang lighted vests na may kasamang baril na binalahan ng laser lights. Pero ang kanilang arena, madilim. Para mas feel mo raw ang pakikipaglaban, dapat ang gamit laser lights sa larong laser tag. Laser tag, siya yung game na parang paintball, pero hindi siya masakit kasi ginagamitan namin siya ng lasers. Maganda siyang laro para sa mga bata, pati rin sa matatanda, for team building at saka family bonding. Sa larong ito, importanteng maging madiskarte. Dito kailangang targetin ang mga ilaw sa vest ng kalaban para makapuntos. Alisto rin dapat sa mga babaril sa'yo. Get disappointed a bit because it gets deactivated for 3 seconds. So, and then sometimes they really come after you, but it's really fun. Ang presyo ng laser tag game, 170 pesos kada 20 minutos. It's pretty much like Counter-Strike. So, it's nice getting to play the game yourself, not just virtual. Dito rin matatagpuan ang larong laser maze. Hango naman daw ito sa pelikulang The Entrapment, kung saan kinailangang iwasan ng bidang si Catherine Zeta-Jones ang mga laser para matupad ang kanyang misyon. Ang isang madilim na kwarto, binuhay at ginawang maaksyon ng mga laser beams. Sa easy round hanggang sa medium, hard at expert. Para matapos ang game, kailangang mapindot ang button sa dulo ng maze. Pati larong golf, meron din dito. Ang kanilang holes at stations nagliliwanag din sa dilim. Mula sa golf ball, golf club hanggang sa score sheets at markers, lahat glow in the dark. Kaya naman patok na patok ito sa mga golf addicts na ayaw mabilad sa ilalim ng araw. Phosphorus ang kalimitang kemikal na ginagamit sa paggawa ng mga produktong glow in the dark. Katulad ng nakikita natin sa mga laruan, sa iba't ibang mga display. Ang kemikal na ito, ginagamit na rin ngayon sa paggawa ng mga ink na ginagamit sa pagtatattoo. Ang 21 anyos na si Benz, first time magpapatattoo, at para mas maging espesyal, glow in the dark na tattoo ang naisipan niyang ipalagay sa kanyang balikat. Para siyang Japanese symbol siya. Parang sun, so every day there's a new morning siya. Parang yun yung sinisimbolize niya para sa akin. Pareho lang daw ang paglalagay nito, katulad ng sa karaniwang tattoo.
Matapos ang halos 30 minutos, nabuo na ang tattoo ni Benz. At nung patayin ang ilaw, lumutang ang kanyang tattoo sa UV light o ultraviolet light. Mas pansin ako ngayon, lalo na pag mga tipong dating sa mga club, mga ganun. Kasi, yun nga, UV siya, pag glow in the dark siya. So, kung ano mo, masastig siya sa yung dating niya. Marami pa kasing tao na iniisip nila na meron tong chemical reaction, akala nila. Pero sa experience namin, itong ink lang ang walang allergy reaction. So magkiklik to. Kasi yun yung time na kahit na madilim, ma-appreciate ng mga tao yung tattoo nila. Ang ultraviolet light o kilala rin sa tawag na black light, kalimitang nakakalika ng kulay violet na mga ilaw. Ito rin ang ginagamit ng grupo ng mga kabataan sa Makati para makapagtanghal. Blacklight performers ang tawag sa grupong nasa aking likuran. Hindi nyo man nakikita ang kanilang mga mukha. Sa magic ng ilaw at ng kanilang mga galaw, isang kakaibang performance. This is the start. This is your heart. This is the day you were born. Ang mga kamay na ito hindi lang nakakabuo ng iba't ibang formation, kundi pati mga mensaheng tsak daw na kukurot sa puso ng mga manunood. Ito raw ang kanilang naging paraan para mas makakuha ng atensyon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Pero ang galing sa pamagitan lang ng ilaw, nakakabuo kayo ng parang illusions na lumulutang. Paganahan lang po ng imahinasyon, tsaka pagandahan ng pwedeng magawa mo. Ang UV lights pwede rin daw maging instrumento para magpalaganap ng natatanging sining. Sa museyong ito sa Makati, naka-exhibit ngayon ang mga gawa ng Filipino visual artist na si Ed Aragon. Pero ang kanyang 25 paintings, hindi raw nakikita sa liwanag dahil ang ginamit niyang pintura, UV light reactive. Kaya para mamalas ang ganda ng mga ito, kailangang nasa madilim kang kwarto. Pwede naman natin bigyan ng pagpupugay ang iba't ibang uri ng ilaw. Gusto kong isayaw ang uri ng ilaw na ito na unique . Sa akin, ang nakuha kong leksyon dyan, ang isang bagay pala na sa unang tingin mo parang silly o petty o di makabuluhan o mundane. Pag pala itinuloy mo ito, worthwhile, nanganganak pa ng ibang ideya. Sa Sydney, Australia na ngayon nakabase si Ed bilang cartoonist ng isang newspaper. Pero patuloy pa rin siyang lumilikha ng mga bagong obra na idadagdag sa kanyang gallery. Marami sa atin takot sa dilim, pero hindi ba't sa gitna ng karimlan, pinakalumulutang at nagniningning ang mga natatanging liwanag. Si Pope